Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2431, naghihintay. Naging masigla ang kapaligiran sa Holy Spirit Dynasty. Ang Holy Spirit Dynasty ay nagpadala ng ilang tao upang imbitahan ang mga bisitang ito. Kahit galit na galit ang mga pinuno ng dinastiya, medyo natakot din sila. Bakit naglakas loob si Lin Feng na kumilos ng mayabang? Nagpadala siya ng mga tao para aanyayahan silang pumunta sa Holy Spirit Dynasty, parang isang utos na darating kaysa anupamang bagay. Ako, si Lin Feng, pinapatawag kayo, ang mga pinuno ng dinastiya. Iyon nga ang dahilan kung bakit sila medyo nag-aalala, at iyon din ang dahilan kung bakit silang lahat ay dumating, gusto nilang makita kung ano ang nangyayari. Ngayong nandito na sila, hindi na nila kailangang maging magalang dahil ang pagdating ay magalang na. Hindi sila binigyan ni Lin Feng ng mukha, kaya kailangan nilang ipakita na sila ay mapagmataas at marangal. Saint Emperor Ling, ano ang gusto ni Lin Feng? Tanong ng Saint Emperor ng dinastiyang Qin ng malamig. Gayunpaman, mukhang hindi natinag si Holy Emperor Ling. Tumingin siya sa paligid sa lahat ng malalakas na cultivator, mahinahong nakangiti. Tama si Lin Feng, dumating silang lahat. Siyempre, ito ay dahil sa katotohanan na si Lin Feng ay sikat sa ibang bansa. Saint Emperor Qin, huwag kang mag-alala. Hindi ikaw ang unang nagtanong sa akin yan. Lahat, mangyaring umupo at magsaya sa piging. Bakit kinakabahan kayong lahat? Tumiti si Holy Emperor Ling. Hindi pa nagpapakita si Lin Feng, kaya lahat ng mga pinuno ay nag-aalala tungkol sa kanyang pinaplano. Gaanong kabastusan? Malamig na sabi ng isa. Tumingin siya kay Holy Emperor Ling at sinabi. Hindi ako umaalis sa universidad ng maraming taon. Inimbitahan ako ngayon, kaya dumating ako, at ngayon pinaghihintay mo kami. Tumingin si Holy Emperor Ling sa nagsalita. Ito ay isang matandang lalaki, isang elder mula sa Goblin Spirit University. Nirerespeto siya ng mga tao dahil maraming mga henyo ang nag-aral sa Goblin Spirit University, ngunit pinaghintay siya ni Lin Feng. Inimbitahan kayong lahat ni Lin Feng, pwede rin daw kayong hindi sumama kung ayaw ninyo. Ngayon wala siya dito, dapat may mga dahilan siya. Kung gusto mong maghintay, maghintay. Kung ayaw mong umalis ka, walang pumipilit sa iyo na manatili. Mahinahong sagot ni Holy Emperor Ling. Hinatak ng matanda ang mahabang mukha, ngunit wala siyang sinabi. Maaari silang manatili at maghintay, o umalis lamang. Gaya ng gusto nila. Medyo mayabang ang boses ni Holy Emperor Ling. Paanong hindi magagalit ang mga taong iyon? Pambihirang mga tao silang lahat. Walang sumabog sa galit bagaman, sinubukan lang nilang i-pressure ang Holy Spirit Dynasty. Kung nagpakita si Lin Feng at hindi sapat ang lakas para mapanatili silang kontrolado, hindi na sila magdadalawang isip pa. Ang piging ay para sa lahat, kaya tulungan mo ang iyong sarili. Nakangiting sabi ni Holy Emperor Ling. Ang mga lingkod ay patuloy na nagdadala ng masarap na alak at pagkain, ngunit hindi ito naging sapat upang mapasaya ang mga taong iyon. Naghintay sila ng ilang sandali, at dumilim na sa labas, lalong nagngangalit ang mga tao. Kahit na lahat sila ay nag-uusap, sila ay mukhang madilim at madilim. Maraming malalakas na cultivator ang umiinom lamang ng tahimik. Medyo nagulat si Holy Emperor Ling. Ano ang ginagawa ni Lin Feng? Sinusubukan ba niyang galitin ang mga taong ito? Paumanhin, lahat. Sabi ni Holy Emperor Ling. Bigla siyang tumayo at umalis. Nahulaan ng karamihan na pupunta siya at hahanapin si Lin Feng. Wala silang magawa kundi maghintay ngayon. Talagang hinanap ni Holy Emperor Ling si Lin Feng. Si Lin Feng at Guan Feng ay nakahiga sa damuhan sa isang patio at nag-uusap na parang walang kinalaman sa kanila ang labas ng mundo. Tinatakan pa nila ng Qi ang lugar upang hindi maabala ng makajos na kamalayan ng mga tao. Sila ay tumingin ganap sa kagaanan. Halatang hindi nila alam na galit na pala ang ilan sa mga pinuno. Lin Feng. Sigaw ni Holy Emperor Ling sa looban. Saint Emperor Ling, pumasok ka. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Nang makita niya si Lin Feng na nakahiga sa damuhan, nainis siya at nagtanong. Nandito na lahat ng pinuno, hindi mo ba sila makikita? Huwag magmadali. Maaga pa, nakangiting sabi ni Lin Feng. Maaga pa, naninigas ang mukha ni Holy Emperor Ling, at sumagot siya. Galit na galit ang mga taong iyon. Kung patuloy mo silang hihintayin, natatakot akong maghintay sila. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari. Kahit galit na galit sila, ano? Kung gusto nilang umalis, maaari silang umalis. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Siya ay kalmado, lahat ng mapupula na ulap at mahinang simoy ng hangin, na para bang wala itong problema. Hindi naintindihan ni Holy Emperor Ling. Lin Feng, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang balak mong gawin? Tanong ni Holy Emperor Ling, na nakangiti ng pilit. Saint Emperor. Umupo si Lin Feng. Tinanong niya.
Naaalala mo ba kung ano ang nangyari noong nagbalik ako? Oo, may envoy mula sa isang shrine, at may ilang dynasties din ang nasangkot, gusto nilang salakayin si Kyongsheng. Sa kabutihang palad, bumalik ka sa perpektong oras at nalutas ang issue. Nagulat ako. Talaga. Sa ngayon, ang kontinente ng Siyam na Ulap ay nasa isang estado ng kaguluhan. Walang makakatakas dito kahit saan. Kung hindi sila natatakot sa akin, maaari silang magkapit kamay at sirain ang Holy Spirit Dynasty, ano sa palagay mo? Tanong ni Lin Fang. Iyon ay isang katotohanan. Sabi ni Holy Emperor Ling, tumanggo na sumang-ayon. Sa tingin mo ba maaari tayong tumanggap ng isang kompromiso, o magkakasamang mabuhay ng mapayapa sa kanila? Tanong ni Lin Fang. Imposible. Kaya, sa pagkakataong ito, gusto ko silang turuan ng magandang leksyon. Gusto kong ipakita sa lahat sa holy country ng Chitian na walang sino man ang maaaring tretuhin ako o ang aking pamilya ng ganoon, gusto kong maalala nila ito magpakailanman. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Tumiti si Holy Emperor Ling at tumanggo. Sige, pero ang ilang dynasties ay hindi natin kaaway, ano ang gagawin mo kung galit sila o umalis? Kahit galit sila, ano? Walang maglalakas loob na umatake sa Holy Spirit Dynasty. Kung aalis sila, iimbitahan ko silang muli. Tumiti si Lin Fang. Kabilang ang mga may tensyon sa amin. Dahil may plano ka, hindi na ako magtatanong pa. Sabi ni Holy Emperor Ling, tahimik na umalis. Sa madaling araw, mapangapi ang kapaligiran. Si Lin Fang ay hindi pa nagpakita, ang mga pinuno ay naghihintay buong gabi at walang makapagbibigay sa kanila ng paliwanag. Nakakainis. Saint Emperor Ling, sinasadya mo ba kaming ipahiya? Malamig na tanong ni Holy Emperor Qin. Kanina pa ako naghihintay dito. Sabi ko sa'yo, kung gusto mo, pwede ka nang umalis. Mahinahong sabi ni Holy Emperor Ling. Sinuntok ni Holy Emperor Qin ang mesa sa harap niya, at ito ay sumabog. Nahulog ang alak sa lupa. Mukha siyang madilim at madilim. Lahat, dapat ba tayong pumunta? Nagulat ang mga tao at nagtinginan sa isa't isa. Lahat naman siguro napansin mo na maraming nakatingin sa atin mula sa labas. Siguradong pinag-uusapan na ng mga tao ang katotohanang naghihintay kami dito sa buong oras. Balak mo ba talagang manatili dito at maghintay? Tanong ni Holy Emperor Qin. Nagulat ang karamihan. Inilabas din nila ang kanilang makadiyos na kamalayan, at napansin na may mga taong nanunood. Lahat ng pinuno ng dinastiya ay nagtipon doon, paanong walang tao sa labas? Sumasang-ayon ako. Umalis na tayo. Sabi ng Saint Emperor ng dakilang dinastiyang disyerto. Dahil gusto mong umalis, umalis ka na lang. Walang pumipilit sa iyo na manatili. Bakit ang daming nagsasalita? Nakangiting sabi ng isa, ito ay ang celestial na nilalang ng sinaunang Jade Dynasty. Mukhang galit na galit ang dalawang Holy Emperors. Pasensya ka na, celestial being. Malamig na sabi ni Holy Emperor Qin. Bumangon siya sa hangin lumipad. Sa labas, nakita ng maraming tao na umalis si Holy Emperor Qin, at bamulong. Nasa labas na siya, ayaw na niyang maghintay. Noong mga araw, nagkaroon ng mga salungatan sa pagitan niya at ni Lin Fang, at ngayon ay napahiya siya ng husto. Lahat, mag-enjoy kayo. Alis na ako. Sabi ni Holy Emperor Qin, na itinaas ang manggas. Tapos umalis na siya, galit na galit din. Pagkatapos ng Holy Emperor Qin, umalis din si Holy Emperor Tianxi. Makalipas ang 3 araw, umalis na ang lahat. Walang laman ang bulwagan. Nainas si Holy Emperor Ling. Ano ang iniisip ni Lin Fang? Pati ang mga tao sa labas na dumating para manood ay naiinis. Ano ang nangyayari? Nang huminahon ang lahat, sa ika-4 na araw, isang nakakatakot na hayop ang dumaong sa dinastiyang Qin. Ito ay 12-12 metro ang taas. Maaari nitong durugan ang mga tao gamit ang isang paa. Dumaan ito sa Qin Dynasty at winasak ang lahat ng kanilang mga gusali, ngunit hindi ito pumatay ng sinuman. Maraming tao ang nataranta. Ginamit ng dinastiyang Qin ang kanilang buong lakas upang salakayin ang halimaw na iyon ng biglaan, ngunit walang sinuman ang makakalaban nito. Sa bawat oras na sinuntok ng halimaw ang isang tao, sila ay namatay. Hinanap ng halimaw si Holy Emperor Qin, at tinitigan siya nito gamit ang napakalaki nitong mga mata, mukhang excited ito. Guro, ano ang gusto mo sa Qin Dynasty? Tanong ni Holy Emperor Qin nang mapagtanto niya kung gaano kakilakilabot ang halimaw na iyon. Hindi sumagot ang dambuhalang hayop. Nakaramdam ng pressure si Holy Emperor Qin. Pagkatapos ay ibinato ng napakalaking hayop ang kanyang kamay kay Holy Emperor Qin. Gusto niyang umiwas ngunit wala siyang oras. Umubo siya ng dugo, namilog ang mga mata niya at bumagsak siya sa lupa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto.
Kabanata 2432, pag-roll up ng kanyang manggas at aalis. Master, bakit? Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Holy Emperor Qin, gumagapang pabalik. Hindi niya maintindihan kung bakit inatake ng halimaw na iyon ng dinastiyang Qin. Iniluwa ng dambuhalang hayop si Qi, ngunit walang sinabi. Itinaas niya ang kanyang kamay at muli itong inihagis. Gustong umiwas ni Holy Emperor Qin, ngunit hindi siya makagalaw dahil sa mapang-apang lakas. Kumalat sa hangin ang mga dagandong, at bumagsak siya sa lupa ng malakas, na bumubuo ng bunganga. Tumalsik ang dugo. Nagpatuloy ang pag-atake ng halimaw. Boom boom boom. Nagpatuloy ang halimaw sa pagsuntok sa kanya. Hindi maintindihan ng lahat ng miyembro ng dynasty, bakit sinasalakay ng halimaw na iyon ang kanilang Holy Emperor. Ang Qin Holy Emperor ay hindi kailanman nakaramdam ng sobrang kahihiyan. Umuubo pa siya ng dugo. Bigla siyang lumipad, sinusubukang umalis sa dinastiya. Mabilis niyang napagtanto na ang halimaw ay umaatake sa kanya at wala nang iba. Bakit? Tanong ni Holy Emperor Qin. Nabali lahat ang kanyang mga buto. Gusto niyang tumakas, ngunit ang halimaw ay mas mabilis kaysa sa kanya. Ipinagpatuloy ng halimaw ang pagsuntok o pagpisil sa kanya gamit ang kanyang mga paa. Nakakahiya. Hindi kailanman naramdaman ni Holy Emperor Qin ang ganito. Nababaliw na siya. Nakasakit ba siya sa isang nakakatakot na cultivator? Lin Feng. Natakot si Holy Emperor Qin. Nangyayari ba ito dahil hindi niya hinintay si Lin Feng? Ngunit sinasadya ni Lin Feng iyon, ano ang dapat niyang gawin? Maghintay magpakailanman. Naroon ang dinastiyang Tianxi. Lumingon si Holy Emperor Qin at nakita ang dalawang tao sa di kalayuan, isang malaki at isang maliit. Nang malinaw niyang makita ang mga ito, namutla ang kanyang mukha, ang dalawang figurang iyon ay Holy Emperor Tianxi at isang dambuhalang hayop. Hindi lang siya ang dumaan dito. Saint Emperor Qin. Sigaw ni Holy Emperor Tianxi. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Nang makita niya na si Holy Emperor Qin ay may pinagdadaanan na katulad niya, siya ay natigilan. Pumunta tayo sa Holy Spirit Dynasty. Sila lang ang makakapagligtas sa atin. Biglang sigaw ni Holy Emperor Qin kay Holy Emperor Tianxi. Oo, punta tayo sa Holy Spirit Dynasty. Anong kahihiyan para sa amin, dalawang pinuno ng dinastiya? Sang-ayon ni Holy Emperor Tianxi. Nakaramdam siya ng kalungkutan at kalungkutan. Ang sama ng nararamdaman ko, dam. Sabi ni Holy Emperor Qin. May luha pa sa mga mata niya. Kawawa ang mga pinuno ng dalawang dinastiya. Lumipad sila patungo sa Holy Spirit Dynasty ng kasing bilis ng kanilang iniisip, ngunit sa daan, ipinagpatuloy ng mga halimaw ang kahihiyan sa kanila, at hinahampas sila. Napunit ang kanilang mga damit. Pareho silang may matangos na ilong at sumangot, na may luha sa kanilang mga mata. Sa daan, may mga taong nakakita sa kanila, sila ay namangha. Ang dalawang taong iyon ay mga pinuno ng dynasties, at ang dalawang halimaw na iyon ay nagpapaiyak sa kanila. Mukha talaga silang miserable. Maraming tao ang naawa sa kanila. Kawawang mga pinuno. Holy Spirit Dynasty, nandyan na tayo. Si Holy Emperor Qin ay mukhang nagkaroon na naman siya ng pag-asa nang makita niya ang Holy Spirit Dynasty. Sa wakas ay titigil na ba ang mga hayop sa pagpapahiya sa kanila? Ang mga halimaw na iyon ay naglagay pa ng kanilang maruruming paa sa kanilang mga mukha. Nabasag pa ang ilong nila. Boom! Gusto ni Holy Emperor Tianxi at Holy Emperor Qin na pumasok sa Holy Spirit Dynasty, ngunit nabangga sila ng isang light curtain. Lalong namutla ang mga mukha nila. Dumagundong si Thunder sa likod niya. Lumapit ang mga naglalakihang hayop. Ito ay isang selyo. Ang mukha ni Holy Emperor Qin ay nakamamatay na mapatla. Sa likod ng magaan na kortina ay si Holy Emperor Ling. Sinabi ni Holy Emperor Qin. Holy Emperor Ling, pasok tayo. Akala ko ba ayaw mong manatili dito, Holy Emperor Qin? Bakit ka bumalik? Walang pakialam na tanong ni Holy Emperor Ling. Gusto kong panatilihin ang appointment, gusto kong panatilihin ang appointment. Sabi ni Holy Emperor Qin, pinipilit ang sarili na ngumiti. Ngunit nang sabihin niya iyon, iniangat niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang dambuhalang mabahong paa na muling gumalaw patungo sa kanyang mukha. Gusto niyang umiwas, ngunit pinahirapan siya ng mabigat na lakas at pinisil ang kanyang mukha. Pinunasan ng halimaw ang kanyang paa sa kanyang mukha. Namula ang maputlang mukha ni Holy Emperor Qin. Tumingin siya kay Holy Emperor Ling at sinabing, Holy Emperor Ling, nagkamali ako, nasaktan kita, pasensya na, gusto kong ituloy ang appointment, pakibalik ako. Pagkatapos mong umalis, kinansela namin ang piging, hindi na kami tumatanggap ng mga bisita. Paumanhin. Walang pakialam na sabi ni Holy Emperor Ling. Muling namutla ang mukha ni Holy Emperor Qin. Ang dambuhalang halimaw ay muling pinipiga ang mukha ni Holy Emperor Qin.
Ang Holy Emperor Qin ay bumagsak sa lupa at gumapang pabalik sa kanyang mga tuhod. Saint Emperor Qin, ano ang ginagawa mo? Isa kang Holy Emperor, hindi ko kayang makita kang ganito. Kung pipilitin mo talaga, pupuntahan ko si Lin Fang. Sabi ni Holy Emperor Ling na napabuntong hininga. Gusto ni Holy Emperor Qin na patayin si Lin Fang, kaya siya ang nagpadala sa mga masasamang nilalang na iyon. Maraming salamat. Sabi ni Holy Emperor Qin na tumayo. Gayunpaman, hindi gumalaw si Holy Emperor Ling. Tumisi lang siya at tumingin sa kanya. Mas lalong namutla ang mukha ni Holy Emperor Qin. May na-realize siya. Anong piging? Sinadya ito ni Lin Fang. Kung hindi ako luluhod, sisirain muli ng halimaw ang mukha ko, naisip ni Holy Emperor Qin kung ano ang nangyayari. Nakaramdam siya ng sobrang kahabag-habag at kawawa, ngunit ito ang katotohanan, ang malungkot at malupit na katotohanan. Nakipag-ugnayan siya sa isang shrine na umaasang papatayin nila si Lin Qiongsheng, at ngayon ay bumalik na si Lin Fang at gusto niyang makaganti. At ngayon, kahit nasirain ni Lin Fang ang kanyang dynasty, wala siyang magagawa tungkol dito. Nakakalungkot, nakakahiya. Lin Fang, tiyak na makikita kitang mamatay balang araw. Sigaw ni Holy Emperor Qin sa loob. Alam niyang hindi niya malalampasan si Lin Fang, ngunit umaasa siyang mamamatay siya, at pagkatapos ay iyon na ang araw ng paghuhukom ng Holy Spirit Dynasty. Boom boom. Nang makita ng Saint Emperor ng dinastiyang Tianxi na ang Saint Emperor na si Qin ay nakaluhod, gayon din ang ginawa niya. Nagkaroon din siya ng mga salungatan kay Lin Fang noong mga araw. Hindi pa ganap na winasak ni Lin Fang ang kanilang mga dynasties, ipinahiya niya lang sila. Sa araw na iyon, naging abala ang kapaligiran sa labas ng Holy Spirit Dynasty. Dumating ang mga pinuno ng mga universidad at iba pang makapangyarihang grupo at nakiusap na makita si Lin Fang. Nagtipon doon ang lahat ng malalakas na cultivator, ngunit hindi nagpakita si Lin Fang. Pumunta si Holy Emperor Ling sa courtyard ni Lin Fang, itinaas ang kanyang ulo at narinig ang boses ni Lin Fang. Holy Emperor, iiwan ko ang mga bestial saints dito, paprotektahan nila ang Holy Spirit Dynasty. Kung may mangyari, maaari mong bigyan sila ng mga order. Alis na ako. Narinig lang niya si Lin Fang, ngunit hindi niya nakita. Malaya ka at walang pidget. Isang grupo ng malalakas na cultivator ang naghihintay sa labas at ipinauubaya mo na ito sa akin. Sabi ni Holy Emperor Ling, umiling-iling at ngumiti ng pilit. Hindi naramdaman ni Lin Fang ang pag-aaksaya ng kanyang oras sa mga taong iyon. Kung gusto niya, maaari niyang patayin ang mga ito sa isang iglap, ngunit hindi niya ginawa, gusto lang niyang maalala siya ng lahat sa holy country ng Chitian at malaman na makapangyarihan ang Holy Spirit Dynasty. At hindi man lang siya nagpakita. Lin Fang, sigurado akong maaalala ka ng mga tao sa napakatagal na panahon sa kontinente ng Siyam na Ulap. Sagot ni Holy Emperor Ling, bago tumalikod at dahan-daang naglakad palayo. Dumating siya sa labas, kung saan nawala na ang lakas ng pagbubuklod. Ang mga hayop ay tumingin sa langit. Sila ay mga half-bestial saint mula sa Starry Sky World, hiniling sa kanila ng kanilang pinuno na protektahan ang Holy Spirit Dynasty. Sinabi ni Lin Fang na ayaw kanyang makita. Mangyaring umalis. Sabi ni Holy Emperor Ling, na ikinakaway ang kanyang kamay. Namutla ang mga mukha ng mga iyon, kinilabutan sila. Ang pinuno ng universidad na nagalit noong nakaraan ay nanginginig sa takot. Holy Emperor Ling, mangyaring tulungan kami at sabihin sa kanya na sana ay makita namin siya. Oo, pakiusap, Holy Emperor Ling. Sabi ni Holy Emperor Qin. Siya ay nagkaroon ng impresyon na ang halimaw ay lapidin ang kanyang mukha anumang oras gamit ang kanyang maruming paa. Si Holy Emperor Ling ay pinagpawisan ng malamig. Tumingin siya sa naglalakihang mga hayop at sinabi, "Mga guro, mangyaring bumalik." "Oo, nakatanggap kami ng mga utos mula sa aming guro." Sagot ng mga hayop. Sila ay lumiit at pumasok sa Holy Spirit Dynasty. "Sige, lahat, mangyaring bumalik." Sabi ni Holy Emperor Ling. Nagkatinginan ng mga taong iyon at nagtanong kay Holy Emperor Ling. Talaga. Tumanggo si Holy Emperor Ling. "Maraming salamat." Sabi ni Holy Emperor Qin at ng iba pa, na tumayo. Tumalikod sila at umalis ng mabilis hanggat maaari. Nakaramdam sila ng sobrang kahihiyan. Nang sila ay umalis, ang apoy ng galit ay lumitaw sa kanilang mga mata. Naunawaan niyo ni Holy Emperor Ling, ngunit wala na siyang pakialam. Maaaring protektahan ng mga hayop na iyon ang Holy Spirit Dynasty. Mahirap isipin kung gaano kalakas si Lin Fang sa loob ng 1,000 o kahit 10,000 taon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2433, Treasure Hall. Sa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds, sa Fortune Shrine. May mga naglalakihang bundok at talon na nagmumula sa langit. Sila ay kahanga-hanga at engrandi.
Si Lin Feng ay naglalakad sa Fortune Shrine. Marami ang nakatingin sa kanya na nagtataka. Tumiti sila at sinabing, Brother Lin Feng. Sumagot din si Lin Feng at ngumiti pabalik. Kahit na maraming nangyari sa Fortune Shrine dahil sa kanya, bihira siyang makasama ang iba. Naglaan lang siya ng oras sa manghuhula. Lin Feng, bumalik ka na. Sabi ng isang matandang lalaki na dumaan kay Lin Feng, at nakangiti. Oo, nakabalik na ako. Tumiti si Lin Feng. Wala siyang nakilala, ngunit nakilala siya ng lahat. Dahan-daang naglakad si Lin Feng patungo sa isang talon. Sa tuktok ng talon, mayroong isang figure, kaaya-aya at elegante. Napangiti siya ng malapad nang makita siya. Meng Qing, sabi ni Lin Feng. Lumipad siya sa himpapawid at lumapag sa tabi ni Meng Qing. Iniunat niya ang kanyang mga braso at hinaplos ang maputi at maputing mukha nito. Tumiti siya ng malumanay at sinabi, Silly girl. Tumawa si Meng Qing at walang sinabi. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ni Lin Feng at namula ang kanyang mga mata. Ang tagal mong umalis, huwag mo nang ulitin iyon. Bulong ni Meng Qing. Nakonsensya si Lin Feng. Tumanggo siya at sinabi, isasama kita palagi sa hinaharap. Sinabi mo, sabi ni Meng Qing na itinaas ang kanyang ulo at ngumiti ng marahan. Talaga. Tumanggo si Lin Feng. Umupo silang dalawa sa isang napakalaking bato at nakatingin sa malayo. Ang mga tanawin ay hindi ka panipaniwala dito. May anumang balita ba mula kay Zetian? Tanong ni Lin Feng. Wala. Hindi ko alam kung nasaan siya. Siya ay may parehong personalidad tulad mo noong mga araw. Parang ama, parang anak. Tumisi si Lin Feng. Ngunit habang wala ka sa lahat ng mga taon na iyon, maraming bagay ang nangyari sa Fortune Shrine. Ang kontinente ng Siyam na Ulap ay nasa isang estado ng kaguluhan. Parami ng parami ang mga shrine na gustong lumaban sa Fortune Shrine, at ang mga shrine ay nagsisimula na ring lumaban para sa supremacy. Sa panahon ng kasaganaan, ang mga tao ay hindi masyadong nag-aaway sa mga teritoryo. Ngunit ngayon na ang mundo ay nasa isang estado ng kaguluhan, ang mga mapagkukunan ay mahirap makuha at ang mga maimpluwensyang grupo ay nagsimulang makipaglaban sa mga teritoryo. Nais ng lahat ng maimpluwensyang grupo na makakuha ng ilang mahiwagang mundo o mga lugar kung saan mayroong mahahalagang bagay. Gusto nilang gumamit ng mga mapagkukunan para sa mga henyo, kaya't ang kompetisyon ay mas matindi. Naunawaan iyon ni Lin Feng. Kung kinokontrol ng Fortune Shrine ang isang lungsod, nangangahulugan ito na ang mga mapagkukunan sa lungsod na iyon ay kabilang din sa Fortune Shrine, at sa tuwing may mga bagong henyo na lumitaw sa lungsod na iyon, maaari rin silang kunin ng Fortune Shrine. Noong ang mundo ay nasa isang estado ng kaguluhan, ito ay tumagal ng libo-libo at libo-libong taon. Ang sitwasyon ay hindi malulutas mula sa isang araw hanggang sa isa pa, kaya kailangang gawin ng mga shrine ang kanilang makakaya. Kaya ganito, ang gusto kong sabihin, 7 years ago, ang Fortune Shrine ay nagpasya na mag-recruit ng mga core disciples kada 10 taon. Ang mga pangunahing disipulo ay maaaring makipagkompetensya lahat, anuman ang antas ng kanilang paglilinang. Ang iyong mga kaibigan, Hao Qinglin, Jun Moshi, at iba pa ay bumalik, gusto nilang subukan at maging mga pangunahing disipulo sa Fortune Shrine. Tumiti si Lin Feng. Nakita mo sina Brother Hao at Jun Moshi. Oo, pumunta sila para makita ka, pero nalaman nilang wala ka dito. Sabi ni Meng Qing na tumatango. Kamusta na sila? Tanong ni Lin Feng. Napakagaling. Sa 3 taon, makikita mo na sila. Nakangiting sabi ni Meng Qing. Mahusay, sa loob ng 3 taon. Tumanggo si Lin Feng. Hinawakan niya ang kamay ni Meng Qing at sinabing, halika, gusto kitang dalhin sa isang lugar. Nagtataka si Meng Qing. Naglakad sila patungo sa isang sinaunang palasyo. Pareho silang pumasok sa cultivation room, winagayway ni Lin Feng ang kanyang kamay at lumitaw ang isang praying mat. Pumasok tayo. Umakyat sina Lin Feng at Meng Qing sa praying mat, kumislap ang mga ilaw at nawala silang dalawa, mabilis na muling lumitaw sa Starry Sky World, natulala si Meng Qing nang makita niya ang mga landscape. Hindi ito ang mundo ni Lin Feng. Nasaan ba tayo? Tanong ni Meng Qing. Mundo ng isang Diyos. Tumiti si Lin Feng. Meng Qing, nawala ako ng ilang taon dahil na-stuck ako sa isang ipinagbabawal na teritoryo. Malamang alam mo ang tungkol dyan. Pagkatapos, nakita ko ang makasaysayang labi ng Diyos ng Godly Grave, itong Starry Sky World. Ang mundong ito ay nilikha ng isang Diyos. Mabilis na kumalat ang balita na maraming tao ang lumabas sa historical remains. Marami ring malalakas na cultivator mula sa ibang mundo. Alam na ng lahat ang tungkol dyan ngayon. Hindi ko akalain na nangyari ang lahat dahil nakuha mo ang mundo ng Diyos. Sagot ni Meng Qing, ngumiti ng matamis. Nangangahulugan ito na pinili ng Diyos si Lin Feng bilang tagapagmana. Tara na, maraming lugar dito.
Ni hindi ko alam kung ano ang gagawin sa lahat ng lugar na ito. Sabi ni Lin Feng. Ang kanilang mga figure ay kumikislap, at sila ay nagpunta sa ilang sinaunang bituin na palasyo. Pinasok ni Lin Feng at Meng Qing ang isa sa kanila. Napapalibutan ng mga nakakasilaw na ilaw si Meng Qing, na nagpang-inag sa kanya. May mga saint's weapons kahit saan. Natigilan si Meng Qing. Mayroong mga saint's weapons sa lahat ng dako. Talam, sibat, espada, halberds, palakol, busog at palaso, letigo, baluti, lang, bahaghari na tasa. Ito ay hindi ka panipaniwala, ang palasyo ay puno ng mga kayamanan. Iyan ang mga sans weapon na nakuha ng Diyos noong araw. Nagsanay siya ng cultivation sa napakatagal na panahon, at nakakuha ng maraming sans weapon. Ang saint's weapons sa palasyong ito ay ang lahat ng pinakamahusay na mababang antas na saint's weapons na mahahanap mo. Sa iba pang mga silid, maaari kang makahanap ng mga medium level na saint's weapons, high level na saint's weapons, walang kapantay na saint's weapons, ngunit 2/4 lang ang makapasok ako. Dadalhin kita sa pangalawa, sabi ni Lin Feng kay Meng Qing. Dinala siya nito sa ibang kwarto. Isang hindi kapanipaniwalang enerhiya ang pumuno sa hangin doon. Mas marami pa ang saint's weapons, lahat sila ay nakakasilaw. Sa labas ng mundo, mababaliw ang mga tao para sa kanila, masasabi lang niya kay Meng Qing ang tungkol sa kanila. Ni hindi niya sinabi sa kanyang mga guro ang tungkol sa mga ito. Ang mga tao ay naiinggit. Binigyan niya ang kanyang mga guro ng maraming bagay, ngunit hindi ka panipaniwala tulad ng mga bagay na ito dahil ayaw niyang patayin ng mga kaaway ang kanyang mga guro upang nakawin ang kanilang mga armas. Meng Qing, pumili ng armas na gusto mo. Sabi ni Lin Feng, nakangiti sa kanya. Lahat ng mayroon siya sa buhay, gusto niyang ibahagi kay Meng Qing. Si Meng Qing at ang kanyang mga kaibigan ay sapat na malakas, gusto niyang tulungan silang lahat na maging mas malakas. Hindi ko magagamit ang saint's weapons, masyado akong mahina, kaya pipili ako ng isa para sa depensa para hindi mo na ako alalahanin. Pagsang-ayon niya. Sige, umili ka ng isang bagay para protektahan ang iyong pisikal na katawan at kaluluwa. Kapag naging saint ka, pipili ka ng ilan para sa mga atake. Sabi niya sa kanya. Hindi niya kailangan si Meng Qing para maging napakalakas at maabot ang ulap, gusto lang niyang maging ligtas siya. Kaya niyang gawin ang natitira sa kanyang sarili. Pumili si Meng Qing ng malambot na baluti at kaluluwang espada ng saint. Mapoprotektahan siya ng espada kapag may umatake sa kanyang kaluluwa, kaya kahit na bigla siyang inatake ng isang saint, hindi siya mamamatay. Huwag mo lang akong i-spoil. Bigyan din ng iba. Nasa maliit mong mundo silang lahat, di ba? Siya prodded sa kanya. Pupunta ako at makikita ko sila. Lalong nagiging perpekto ang mundo ko. Gusto nila ang kalmado at katahimikan. Delikado ang mundong ito, kaya tatanungin ko sila. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Oo, ang paggalang ang pinakamahalagang bagay. Pagsang-ayon ni Meng Qing. Tara na, dadalhin kita sa isang lugar na perpekto para magsanay ng paglilinang. Sabi ni Lin Feng, hila-hila siya. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang cultivation palace. Meng Qing, ang lugar na ito ay perpekto para pag-aralan ang lakas ng Celestial Dao. Ito ay perpekto upang subukan at makapasok sa Sheng Layer. Dapat dito ka muna mag-practice sandali. Sabi nito sa kanya. Sige, pero huwag kang mag-alala kung hindi ako makalusot sa Sheng Layer. Sabi ni Meng Qing. Napangiti silang dalawa. Nagsimula siyang magnilay at pumunta si Lin Feng sa ibang silid. Mahusay din na magsanay ng cultivation, ngunit angkop din na magsanay ng mga espesyal na spells ng saint, dahil nakatulong ito sa mga saint na mapabuti ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Kinokontrol ni Lin Feng ang ilang uri ng orihinal na lakas. Nais niyang maging mas malakas at dagdagan ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Isa na siyang mababang antas na saint ngayon, at gusto niyang walang kaaway sa parehong antas ng paglilinang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2434, magkasama. Pumasok si Lin Feng sa palasyo at pinalibutan siya ng ilang layunin. Ito ay isang misteryosong mundo. Madilim ang lugar, at hindi gaanong makita ni Lin Feng, kahit na sa kanyang makajos na kamalayan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lumitaw ang ilang liwanag at nagpapaliwanag sa espasyo sa paligid niya. Pagkatapos nito, lumitaw ang pangalawang liwanag, at ang pangatlo. Patuloy na kumikislap ang mga ilaw. Milyon-milyong ilaw ang lumitaw, ang espasyo sa paligid niya ay naging isang bituing langit. Ang mga bituin ay nakasisilaw. Isang uri ng layunin. Nagulat si Lin Feng, lahat ng bituin ay tila nagbabago bawat segundo. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang tanawin. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng mga bituin, at muling nagdilim ang kalawakan.
Nakaramdam ito ng hindi komportable kay Linfeng, dahil tumagal ito ng ilang sandali. Matiyagang umupo si Linfeng na nakakrus ang paa. Dahil ang palasyong iyon ay naglalayong pahusayin ang kakayahan ng mga cultivator sa pakikipaglaban, hindi niya inalis ang pasensya at manatili doon ng ilang sandali. Biglang lumitaw muli ang mga ilaw, may impresyon si Linfeng na ang mga ilaw na iyon ay kasing talas ng mga talam sa kanyang mga mata, kaya ipinikit niya ang mga ito. Napakahirap ilarawan ang kanyang nararamdaman. Ang unang uri ng lakas ay accumulation, ang pangalawang uri ay explosiveness. Ang layunin ay makaipon ng lakas hanggang sa ito ay maging paputok, tulad ng God's Sword. Bulong ni Linfeng. Nagbago muli ang hangarin sa espasyo sa paligid niya habang umaakit ito ng Star Original Strength. Sa wakas, nakita ni Linfeng ang layunin na sumalakay sa espasyo sa paligid niya, bilang isang uri ng pag-atake ng daliri. Ang isang daliri ay tila nakakagalaw sa espasyo at oras. Naglalaman ito ng walang katapusang bilang ng mga nakasisilaw na ilaw, at naglalaman din ng mapanirang lakas. Tanging daliri na lang ang natira sa espasyo sa paligid. Ang ilang lakas ng pagsabog ay nagpadilim sa espasyo. Hinihigop nito ang lahat ng nakakasilaw na ilaw sa paligid, ang mga bituin ay namuo sa daliring iyon, imposibleng makatakas mula rito. May impresyon si Linfeng na naghahalusinate siya. Ang pag-ataking iyon ay tumagos sa kanya. Kahit nakapikit ang kanyang mga mata, mayroon pa rin siyang impresyon na tumagos sa kanyang utak ang pag-atake. Nagbigay ito ng panginginig sa kanya. Ang isang daliri na iyon ay gumagamit ng orihinal na lakas ng bituin, katulad ng orihinal na lakas ng liwanag at espasyo. Napakalakas ng pag-ataking iyon. Kahit na malakas ang atake ng Ruler's Sword, hindi ito gumamit ng orihinal na lakas sa perpektong paraan. Ang ganoong uri ng pamamaraan ng daliri ay maaaring mapabuti ang pag-atake ng aking Ruler's Sword. Kalmado siyang nagmumuni-muni. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang Ruler's Sword. Ginawa niya itong muli, sinusubukang gawin ito bilang paputok hanggat maaari. Pagkatapos mag-aral ni Linfeng, pumunta siya sa ibang silid. Ang bawat isa ay naglalaman ng iba't ibang uri ng layunin. Na-visualize niya ang iba't ibang uri ng mga diskarte ni Saint. May impresyon si Linfeng na mas mabilis siyang nagiging matalino. Siya ay namangha sa kapangyarihan ng orihinal na lakas. Nakatutok siya at nag-e-enjoy sa pag-aaral. 3 taon ang lumipas ng napakabilis, parang ilang minuto para kay Linfeng. Pinuntahan niya si Mengqing at umalis sila sa Star World. Anong pakiramdam mo? Tanong ni Linfeng kay Mengqing. Marami akong natutunan, sa tingin ko ay malapit na akong maging saint. Masayang tugon ni Mengqing. Ikaw, siguradong malaki ang pag-unlad mo sa 3 taon na iyon, di ba? Oo, nag-aral ako ng ilang bagay. Mas naiintindihan ko ang orihinal na lakas. Naiintindihan ko kung ano ang dapat kong gawin upang madagdagan ang mga diskarte ng sarili kong saint ngayon. Sagot niya. Sa loob ng 3 taon na iyon, siya ay talagang umunlad ng husto. Ang mga diskarte ng saint ng Diyos ay dapat na hindi ka panipaniwala. Oo, may nakita akong teknik kung saan iniunat niya lang ang braso niya at kaya niyang kunin ang araw, buwan, at mga bituin. Walang makakapidyo sa kanya. Ito ay hindi ka panipaniwala. Bamantong hininga si Linfeng. Nakakita na siya ng ganoong pag-atake sa nakaraan. Ang dalawang malalakas na cultivator ng Giant Gods Clan ay nagkaroon ng ganoong pag-atake, ngunit ito ay mas mahina kaysa sa sarili ng Diyos. Linfeng, bumalik ka na. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Nagulat si Linfeng at ngumiti kay Mengqing at sinabi sa kanya. Pupunta ako at makikita ko ang manghuhula. Sige. Pagsang-ayon niya. Bumilis si Linfeng, at mabilis na nakarating sa isa pang sinaunang palasyo, isa rin itong Starry Sky World. Guro. Sabi ni Linfeng sa manghuhula. Pumunta ka sa makadiyos na libingan at pagkaraan ng ilang dekada, lumabas ka at isa ka ng saint na mababang antas. Ang bilis ng iyong paglilinang ay kahanga-hanga. Sabi ng manghuhula, na malumanay na ngumiti kay Linfeng. Pero huwag kang masyadong magmalaki. Ang mundo ay nasa isang estado ng kaguluhan. Maraming nakakatakot na malalakas na tao ang naglalakbay sa mundo. Nakakita ako ng ilang tao na ang bilis ng cultivation ay nakakatakot din, at kinuha ko sila. Naiintindihan ko, sa aking antas ng paglilinang, ang bilis ng paglilinang ay hindi ang pinakamahalagang bagay. Kailangan nating makita kung gaano kalakas ang makukuha ng isang tao sa huli. Mahinahong sabi ni Linfeng. Hindi, mali ka. Kung wala sa estado ng kaguluhan ang mundo, tama ka. Ngunit ngayon ang mundo ay naiiba, ang bilis ay napakahalaga. Maaaring mas matalino ka kaysa sa ibang tao, ngunit kung mas mabilis silang umabot sa mas mataas na antas ng cultivation kaysa sa iyo, tiyak na mapapahamak ka. Kung ang Fortune Shrine ay hindi mabilis na magpalaki ng mga henyo, tayo ay mapahamak. Sabi ng manghuhula. Tumibok ang puso ni Linfeng. Sino ang mas malakas ngayon? Tanong ni Linfeng.
Masyadong magulo ang sitwasyon, hindi tayo sigurado. Gayunpaman, lahat ay kinakabahan at araw-araw, lahat nagbabago. Ngunit ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa iyo. Lin Feng, umaasa ako na ikaw ay maging isang mataas na antas na saint sa lalong madaling panahon. Siyempre, umaasa din ako na maging isang walang katulad na saint balang araw. Bago mangyari iyon, hindi mo kailangang direktang lumaban sa ibang mga shrine. Ang mga saint na matataas lang ang makakatulong. Tanong ni Lin Feng, nakangiting pilit. Talaga, ang mga Great Emperor ay kumakatawan sa mas mababang strata. High-level saints ang mga haligi dahil sila lang ang may kakayahang panatilihing kontrolado ang sitwasyon. Tungkol sa mga labanan hanggang kamatayan, kontrolado ng walang katulad na mga saint ang buong sitwasyon, at hindi pa tayo umabot sa puntong iyon. Ang Star Priest ng Fortune Shrine, isang walang katulad na saint, ay nagsimula ng mag-recruit ng mga disipulo. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin ay lubusang magbabago ang sitwasyon ng kontinente ng Siyam na Ulap. Baka isa pang malaking digmaan ang magaganap tulad ng dati. Oo, maaaring ituring ng mga tao sa hinaharap na ang ating digmaan ay katulad ng digmaan noong unang panahon. Kadalasan, ang ating walang katulad na Star Priest ay nagsasagawa ng kultibasyon upang subukang maging isang Diyos, ngunit ngayon, nagre-recruit na siya ng mga disipulo. Ganoon din ang ginagawa ng walang katulad na mga saint ng iba pang shrine. Tumango si Lin Feng. Nagiging seryoso na ang sitwasyon. Gayunpaman, huwag kang mag-alala sa mga bagay na iyon. Sa ngayon, hindi ka makakalaban, o hindi bababasa, hindi ka makakasali bilang Lin Feng. Maaari kang gumamit ng ibang mukha at chi para makilahok. Ang iyong kapalaran ay mas mahalaga kaysa sa kapalaran ng 100 tao. Kailangan mong maging isang mataas na antas na saint sa lalong madaling panahon upang magamit ka namin sa mga labanan. Naiintindihan ko, matatag na sabi ni Lin Feng. Hindi kita pipilitin. Alam mo na ang gagawin. Pumunta sa Fortune City. Bumalik na ang mga kaibigan mo. Nakangiting sabi ng manghuhula sa kanya. Bumalik na ang mga kaibigan ko. Mukhang nagulat si Lin Feng. Sa tingin mo ba ay may potensyal silang maging mga pangunahing disipulo? Oo, sumasang-ayon ang manghuhula. Nagulat si Lin Feng, kaya agad siyang umalis. Umalis siya sa palasyo at bumaba mula sa langit, inilabas ang kanyang makajos na kamalayan upang siyasatin ang lugar. Maraming tao ang nagtaas ng ulo sa Fortune City, na may naramdaman. Naramdaman din ito ni Hao Qinglin at Jun Moshi. Itinaas nila ang kanilang mga ulo, at sinabi ni Hao Qinglin. Nakakatakot na lakas ng kamalayan ng Diyos. Taga-shrine iyon. Ha? Ang mga tao sa Fortune City ay pawang miyembro ng Fortune Shrine. Tumawa si Jun Moshi. Kalahati. Nakangiting sabi ni Hao Qinglin. Sa sandaling iyon, isang boses ang nagsabi sa kanila ng telepatiko. Brother Hao, Jun Moshi, Lin Feng. Nakapagtataka si Hao Qinglin. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita si Lin Feng na bumababa mula sa langit, nakangiti ng malawak. Paano kayo magkasama? Tanong ni Lin Feng na nakangiti sa kanilang dalawa. Bumagsak siya sa lupa sa tabi nila. Ang chi ni Hao Qinglin ay kakaiba. Kapag tumitingin sa kanyang mga mata, ang isa ay may impresyon na maaaring malunod sa espasyo at oras. Ang chi ni Jun Moshi ay malamig sa yelo, walang nang ahas na lumapit sa kanya. Nakasalubong namin ang isa't isa habang naglalakbay, muntik na akong mamatay, iniligtas ako ni Jun Moshi. Tumiti si Hao Qinglin. Na, hindi totoo. Muntik na akong mamatay, pero gayunpaman, maswerte kami na nahanap namin ang isa't isa. Kung wala tayong cultivation level ngayon. Nakangiting sabi ni Jun Moshi. Pareho kayong naging saint sa maikling panahon. Magaling. Masayang sabi ni Lin Feng. Mabuti. Malaki pa rin ang pagkakaiba namin at sa iyo. Noong mga araw, noong tagpuan ng kontinente ng Siyam na Ulap, magka-level kami, ngayon ay mahina na kami para tumabi sa iyo. Pagtutol ni Jun Moshi. Ngayon lang niya naramdaman ang nakakatakot na makajos na kamalayan ni Lin Feng. Masaya pa rin siya para sa kanya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2435, Reincarnation Priest. Tumingin si Lin Feng kay Jun Moshi at umiling-iling na may ngiti. Swerte ako. Pumunta ka sa Fortune City para maging mga pangunahing disipulo, narinig ko. Anong klaseng pagsusulit ang kailangan mong kunin? Ang kontinente ng Siyam na Ulap ay nasa estado ng kaguluhan, kaya medyo iba ang pagsusulit. Tuwing 10 taon, magkakaroon ng round at ang Fortune Shrine ay magre-recruit ng mga core disciples. Ang mga tao sa lahat ng antas ng paglilinang ay magkakaroon ng pagkakataong lumahok, at ang pagsusulit ay mag-iiba depende sa iba't ibang antas ng paglilinang. Sa anumang kaso, ito ay magiging lubhang mahirap. Gagawin namin ang aming makakaya.
Sana magkaroon tayo ng pagkakataon na maging mga pangunahing disipulo tulad mo. Tumiti si Jun Moshi. Sa panahon ng pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap, sila ay nabigo. Ang ganitong mga pagkakataon ay bihira. Oo, mahirap intindihin ang mga dambana kung hindi ka magiging core disciples. Sa pagkakataong ito, sana ay magtagumpay tayo. Mataimtim na sinabi ni Hao Qinglin. Kailan magaganap ang pagsusulit? Tanong ni Lin Fang. Sa 70 araw. Sagot ni Hao Qinglin. Sige, dadalhin muna kita kung saan. Sa tingin ko ito ay makakatulong sa iyo na maging mas malakas. Sabi ni Lin Fang, na nakangiti sa kanyang dalawang kaibigan. Na-curious sina Hao Qinglin at Jun Moshi nang dumating sila sa isang secret cultivation room. Nahiwalay ito sa mundo. Dinala ni Lin Fang sina Jun Moshi at Hao Qinglin palabas sa Star World. Sina Jun Moshi at Hao Qinglin ay ilan sa kanyang matalik na kaibigan, gusto ni Lin Fang na tulungan silang maging mas malakas. Nais din niyang bigyan sila ng ilang medium level na Saint's weapons. Sila ay mga Saint na, kaya maaari nilang gamitin ang medium level na Saint's weapons kahit na hindi nila ito mapakinabangan. Bago magsimula ang pagsusulit, umalis sina Hao Qinglin at Jun Moshi sa Star World, pagdating sa harap ng isang ilusyon na kastilyo. Ito ay katulad ng Fortune City noong pumunta si Lin Fang doon mula sa maliit na mundo. May nagdala kina Hao Qinglin at Jun Moshi sa kastilyo habang si Lin Fang at ang manghuhula ay tumabi. Nasa tuktok sila ng isang bulubundukin at nakikita ang lahat. Master, iyon ba? Napatingin si Lin Fang sa isang bundok. Isang talon na nagmumula sa langit ang damaloy dito. May ilang matatanda doon, nakapikit ang mga mata. Maraming tao ang nakaupo sa tabi nila, lahat ay nakatingin sa kastilyo. Ang mga taong nag-organisa ng pagsusulit ay pumipili ng mga pangunahing disipulo. Lin Fang, kung gusto mo, maaari ka ring pumili ng mga disipulo. Sabi ng manghuhula sa kanya. Iyan ay makakasama lamang sa nakababatang henerasyon. Sabi ni Lin Fang na umiling. Mas gusto niyang mag-focus sa cultivation, wala siyang ganang magturo. Magsisimula na ang pagsusulit. Bulong ng manghuhula. Nakatitig si Lin Fang kina Hao Qinglin at Jun Moshi. Nasa parehong lugar sila ng ilang ibang mga saint na kasama nilang pumasok sa kastilyo. Isa itong malawak na maburol na lugar, maraming ordinaryong disipulo ng Fortune Shrine ang nagtatago doon. Nagbabantay sila, kailangan silang lusutan ng mga examinees para makapunta sa next round. Lahat sila ay mga disipulo na katatapos lamang maging mga saint. Napakaraming tao ang nagtatago, malamang na mahirap ang paglusot. Bulong ni Lin Fang. Ang pagiging isang pangunahing disipulo ay talagang hindi madali. Mahinang sabi ng manghuhula. Nagsimulang sumulong sina Hao Qinglin, Jun Moshi, at ang iba pa. Ang mga burol at mga lugar na pinagtataguan ay hindi totoo, sila ay gawa sa lakas ni Saint at ang pagsira sa mga ito ay imposible, kaya ang paggamit sa panlilinlang ay imposible rin. Kailangan nilang dumaan at pagkatapos ay tumawid sa isang lagusan. Lahat sila ay kailangang dumaan sa 8 blockade. Sabi ng manghuhula. Napakabilis, dumating si Hao Qinglin sa harap ng kanyang unang kalaban, pasabog ang kanilang labanan. Ang lakas ng reincarnation ni Hao Qinglin ay hindi kapani-paniwala. Patuloy siyang sumulong ng may walang humpay na kalooban, hindi bahagi ng kanyang bokabularyo ang pagkurap. Kahit na napakalakas ng kanyang kalaban, matatalo sila ng reincarnation strength ni Hao Qinglin. Ang iyong kaibigan ay isang baliw na mandirigma. Ang sabi ng manghuhula. Noong hindi pa tayo nakakalusot sa Huangqi layer, sinabi niya na ang pagiging baliw ay isang pangangailangan para maging isang emperor. Kahit na siya ay may kakaibang talento at isang natatanging hitsura, ang kanyang paraan ng pakikipaglaban ay hindi nagbago, lagi siyang baliw. Natatawang sabi ni Lin Fang. Ang mga kakayahan ni Hao Qinglin sa pakikipaglaban ay talagang kahanga-hanga. Kahit na nasugatan si Hao Qinglin, gusto niyang malunod sa lakas ng reincarnation ang kanyang mga kalaban. Walang nang ahas na ipagsapalaran ang kanilang buhay laban sa kanya. Napakabilis, natalo niya ang kanyang unang kalaban. Hinarap din ni Jun Moshi ang kanyang unang kalaban. Diretso at pasabog ang laban nila. Nagkaroon sila ng malapit na labanan. Imperial na immortal na katawan, siya ay mukhang isang hari ng impyerno. Ang sabi ng manghuhula. Sa parehong antas ng cultivation, kahit na may makatalo sa kanya, halos imposible na patayin siya maliban kung ang kaaway ay may espesyal na kapangyarihan. Hindi sapat ang lakas ng mga bantay, kung hindi, mahihirapan silang magpatuloy. Sabi ni Lin Fang. Haha, ang ibig mong sabihin dapat ay nagpadala tayo ng mga pangunahing disipulo na mababa ang antas ng mga saint. Iyon ay magiging lubhang mahirap at hindi patas. Kung tutuusin, hindi pa sila core disciples. Hindi lang natin masusubok ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban, kailangan din nating subukan ang kanilang layunin.
Nagsikap sina Hao Qinglin at Jun Moshi at nakapasa sa pagsusulit sa unang round. Nasa tamang landas si Brother Hao upang lumikha ng perpektong pamamaraan ng Saint. Kapag nagtagumpay siya, ang kanyang mga pag-atake ay magiging mas nakakatakot. Itinuro ni Lin Feng. Napansin mo rin yun. Tunay nga, napakahusay ng ganoong pamamaraan ng Saint. Sang-ayon ng manghuhula. Sa mga taong katatapos lamang maging mga Saints, mayroong 28 kalahok. Karamihan sa kanila ay mga taong mula sa Fortune City. Sa mas mababang antas ng cultivation, sa mga taong hindi pa Saint, mayroong maraming contestants, ngunit 12 tao lamang ang nakapasa sa unang pagsusulit. Nagpatuloy sina Jun Moshi at Hao Qinglin na nakarating sa isang ilusyon na lugar. Hindi maintindihan ni Lin Feng kung anong uri ng pagsusulit ito. Pagkatapos nito, masusubok ang pagiging obsessive nila. Ito ay magiging lubhang mahirap. Sa bahaging ito, may mga taong masasaktan ng husto, ang ilan sa kanila ay mamamatay pa. Nakakatakot. Nanigas ang mukha ni Lin Feng. Oo, makikita natin kung gaano sila kadeterminado. Maraming tao ang mahuhusay at magaling makipaglaban. Gayunpaman, ang hangarin ay bihira at mahalaga. Malungkot na tugon ng manghuhula. Ang mga examinees ay nagpatuloy sa paglalakad sa ilusyon, walang nangyari, ngunit alam ni Lin Feng na ito ay magiging mahirap. Lumipas ang isang oras at may biglang dumaing sa sakit at umubo ng dugo, ang kanyang mukha ay nakakamatay na mapatla. Ang puso ni Lin Feng ay kumirat, napansin na ang taong iyon ay nasugatan. Napakabilis, isang pangalawang tao ang nasugatan. Tumalikod siya at umalis, sumuko. Lumipas ang kalahating araw, at sa 12 tao, 7 tao ang nasugatan o sumuko. 5 lang ang nagtiyaga. Tulad ng inaasahan, napakahirap. Nanigas ang mukha ni Lin Feng. Nagpatuloy si Hao Qinglin sa pasulong, naliligo sa mga ilaw ng reincarnation. Maraming anino ang lumitaw sa paligid niya. Ano yan? Si Lin Feng ay namangha. Ang mga mundo ng reincarnation ay lumitaw sa paligid ng Hao Qinglin. Magandang bata. Sobrang determinado niya. Mapapabuti pa niya ang sarili niyang natural na kakayahan na ganoon. Sabi ng manghuhula. Kumislap ang kanyang mga mata. Isang matandang lalaki sa paanan ng talon ang biglang nagmulat ng kanyang mga mata at tumingin kay Hao Qinglin. Gusto kong maging disipulo ko ang isang iyon. Tumanggo naman ang ibang matatanda. Hindi nila sinubukang nakawin siya. Mukhang masaya ang manghuhula at sinabi. Lin Feng, tiyak na magiging core disciple ang kaibigan mo, at napakaswerte niya. Sino yun, Master? Tanong ni Lin Feng. Isang matataas na opisyal ng Fortune Shrine na hindi nagpakita sa loob ng 10,000 taon. Siya ang Reincarnation Priest. 10,000 taon na ang nakalilipas, isa na siyang walang katulad na saint. Pagkatapos, naging magulo ang kontinente ng Siyam na ulap at pinabalik siya ng aming pinuno. Si Hao Qinglin ay magiging kanyang disipulo, iyon ay isang pambihirang pagkakataon para sa kanya. Nagliwanag ang manghuhula. Alam mo ba ang ibig sabihin ng walang kapantay? Ang Reincarnation Priest ay gumawa ng ilang uri ng espesyal na orihinal na lakas na pinagsama-sama upang maging isang walang katulad na saint. Tanong ni Lin Feng. Siya ay naging walang kapantay salamat sa 6 na mahusay na Karma Wheel Divisions. Ang Diviner Beam. Humanga si Lin Feng. Ang kanyang kapwa-disipulo ay magkakaroon ng isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon, talaga. Ang ikalawang round ay tungkol sa paglampas sa kamunduhan, pag-alis ng sarili. Ang ikatlong round ay magiging madali para sa kanya. Lahat ay natural na mangyayari. Sabi ng manghuhula. Si Hao Qinglin, tulad ng inaasahan, ay madaling umalis sa kastilyo. Tumingin siya sa mga tao sa paligid, tila nagulat. Kasamang alagad, binabati kita. Sabi ni Lin Feng kay Hao Qinglin ng telepatiko. Sa sandaling iyon, hindi naintindihan ni Hao Qinglin. Nakakatawa yung facial expression niya. Halika rito. Sabi ng Reincarnation Priest kay Hao Qinglin. Tumingin si Hao Qinglin sa kanya, sinabi ni Lin Feng sa kanya sa telepatikong paraan. Brother, isa siyang walang katulad na saint ng Fortune Shrine. Pumunta ka. Nagulat si Hao Qinglin at dahan-daang naglakad patungo sa matanda. Siya ay yumuko at sinabi. Pagbati, guro, gusto mo bang maging alagad ko? Tanong ng matanda, na nakangiti kay Hao Qinglin. Si Hao Qinglin ay natulala. Aniya, mayroon akong 2 guro, parang mga ama sila sa akin. Wala akong ibang guro. Si Lin Feng ay nagulat, ngunit pagkatapos ay ngumiti. Si Brother Hao ay ang parehong matandang kapatid na Hao, hindi siya nagbago. Sige, ayaw mong kalimutan ang mga naging guro mo kahit kaharap mo ang isang tulad ko. Sumama ka sa akin, hindi kita pipilitin. Sabi ng Reincarnation Priest. Medyo nainas siya nang tumanggi si Hao Qinglin. Pero hinangaan at pinahahalagahan din niya ang mga ganoong tao.
Si Hao Qinglin ay isang mabuting tao. Maraming salamat, guro. Sabi ni Hao Qinglin, yumuko ng malalim. Sinulyapan niya si Lin Fang at pagkatapos ay pumasok sa Fortune Shrine kasama ang Reincarnation Priest.